Noong 1990, nagkulang ng 1,000 megawatts ang power sa Luzon na nagresulta ng 8 hanggang 12 oras na brownout araw-araw. Nagsara ang mga pabrika at negosyo, naapektuhan ng edukasyon, umatras ang mga investors, bumagsak ang ekonomiya. Nang umupo si Pangulong Fidel Ramos, agad niyan tinutukan ang crisis. Humingi siya ng emergency powers upang mapabilis ang solusyon sa problema. Noong 1993, ipinasa ang Power Crisis Act. Pinayagan ng gobyerno na makipagkontrata sa pribadong kumpanya, ang independent power producers. Upang makahikayat ng investors, gumawa ang gobyerno ng kauna-unahan at natatanging investors-friendly at most generous na kontrata sa buong rehiyon ng Southeast Asia. Bakit? Dahil walang risk at siguradong malaki ang kita para sa mga investors. Probisyon ng kontrata. 1. Guaranteed capacity payment or take-or-pay contract. Babayaran kahit hindi mag-produce ng kuryente ang planta. 2. Sovereign guarantees. Kapag nalugi ang National Power Corporation, gobyerno ang sasagot ng obligasyon. 3. Dollar-denominated contract. Kapag bumagsak ang piso, bayad pa rin sa dolyar. 4. Fast-track and negotiated contract. Dito, walang competitive bidding na nangyari. 5. Revenue assurance mechanism tulad ng deemed energy at minimum energy clause. 6. Fuel cost pass-through. Gastos sa fuel direktang ipinapasa sa NPC at consumers. May 40 investors ang nag-apply para maging IPPs, ngunit 30 lamang ang napili. Sa Build, Operate, Transfer Contract, investors muna ang mamumuhunan para sa pagtatayo ng planta. Kapag operational na ito, saka pa lang siya babayaran buwan-buwan ng NPC sa loob ng 20 hanggat 25 taon. Ano ang babayaran ng NPC sa IPPs? 1. Capacity charge. Bayad para sa availability ng planta kahit hindi ito ginagamit o take-or-pay contract. 2. Energy charge. Bayad para sa aktwal na elektrisidad na na-produce. Ngunit dahil sa crisis, nagkasundo ang NPC at ilang IPPs na magkaroon ng deemed energy or minimum energy clause na kung saan ay magseset ang IPPs ng energy output na babayaran kahit pa mababa ang aktwal na generate na kuryente. Halimbawa, kung 200 megawatt lang ang aktwal na na-produce at 250 ang deemed energy ayon sa kontrata, 250 megawatt ang dapat bayaran. Umanta tayo sa computation. Gusto ko malaman ninyo ang malaking halaga na involved sa mga kontrata. Dito ay gagamit tayo ng rule of thumb o approximate computation na ginagamit sa industriya. Sa capacity cost, magkano ang pagpapatayo ng buong planta? Example, 300 megawatt power plant. Gagamitin natin ang constant na $1.5 billion per megawatt. So, sa 300 megawatt times $1.5 billion per megawatt equals $450 million. Of course, meron din tayong other capacity cost para sa fixed operation and maintenance cost, interest investors loan, return on investment, etc. Gagamitin dito ang 15% of plant construction cost. OCC equals $67.5 million per year. So magkano ang capacity charge? Sum up ng construction cost at other capacity cost equals $85.5 million per year. Total capacity cost for 25 years contract, $2.137 billion. Ano pa ang babayaran ng NPC? Energy charges. Actual na kuryente na na-produce ng planta at naipasok sa grid. Actual, talagang na-produce. Dito naman, gagamitin natin ang rate
per kilowatt hour at the time. Ito ay 6 pesos multiplied by 60% para makuha ang generation charge. Therefore, for 1 year, energy charge is 6.307 billion pesos. Now, other energy costs, kasama dito ang fuel at variable operation and maintenance costs. Ginagamit ay 80% of energy costs. OEC equals 5.045 billion pesos. For total energy cost plus OEC equals 11.353 billion pesos. Meron din tayong demand energy na kasunduan ng NPC at ilang IPPs. Ibig sabihin, kung 250 megawatt ito, kahit 200 megawatt lang ang na-produce, 250 megawatt pa rin ang babayaran. Sa ating computation, energy charge at 250 megawatt equals 7.884 billion pesos. Other energy costs, 6.3072 billion pesos for total of 14.191 billion pesos. Difference, 2.838 billion pesos. So nagkaroon tayo ng idea magkano ang binabayaran para sa 300 megawatt plant. Ang 30 IPPs ay nag-produce ng total na 4,500 megawatts. Tandaan na ang dating kakulungan ay 1,000 megawatt lamang, pero ang na-produce ay sobra-sobra para sa kailangan. Okay, sabihin natin na ito ay para sa reserva o para sa future loads. Pero alam nyo ba na nagkaroon ng financial crisis noong 1997 at ang sobrang megawatt ay hindi kinailangan? Kaya minabuti ng NPC na huwag paandarin ang karaniwan sa planta. So kahit hindi gumagana, tuloy pa rin ang kita ng mga IPPs. At yan ang dahilan kung bakit lumobo ang utang ng NPC sa mga IPPs na sa kasalukuyan ay nagkakahalaga ng 1.24 trillion pesos. Ang nasabing utang ay binabayaran hanggang ngayon sa pamamagitan ng universal charge ng consumers ng kuryente. Pagbibenta ng assets ng NPC through Power Sector Assets and Liabilities Management Fund at suporta ng gobyerno. Magkano ang naibayad sa kasalukuyan? Consumers through universal charge, 400 to 500 billion pesos. Asset sales ng NPC through PSAN, 300 to 400 billion pesos. Government support, 50 to 100 billion pesos. Hanggang ngayon, may natitira pang utang na humigit kumulang 400 to 500 billion pesos na inaasahang matatapos bayaran sa susunod na dekada, 2036 to 37. Ano ang mga lessons learned? 1. Diversified energy source. Huwag umasa sa iisang energy source. Mag-diversify. Renewable, solar, wind, natural gas at iba pang sources para hindi tayo apektado kapag tumaas ang presyo ng petrolyo. 2. Energy security planning. Dapat may long-term plan ng bansa para siguradong may sapat at stable na supply ng energy, hindi reactive lang kapag may crisis. 3. Fair contracts. Iwasan ang too generous contracts sa oil at energy deals ngayon. Dapat may price protection, may risk sharing. 4. Transparency and regulation. Kailangan malinaw paano pinipresyohan ang fuel. Bakit tumataas ang presyo? Kailangan ang mga ito para maiwasan ang abuso at overpricing. 5. Fuel hedging and price protection. Dapat gumamit ng fuel hedging at long-term supply contracts para hindi biglang sumipa ang presyo. Energy efficiency. Dapat magtipid sa fuel, carpool, mass transport, gumamit ng energy efficient appliances, work from home policies,
etc. 7. Local energy development. Palakasin ang EVs, biofuels, local renewables para may iwasan ang pag-angkat ng mahal na petrolyo. 8. Long-term solution. Iwasan ang band-aid solution, subsidy lang, price cap lang. Dapat may sustainable long-term strategy. Dapat tandaan, ang crisis ay hindi lang problema ng supply. Problema ito ng policy, planning, at risk management.